Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, eto, nakatikim po ng maanghang na salita, mga kabida. Ito pong International Criminal Court or ICC po, mula kay Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Ito po ay sa gitna po ng giyera sa pagitan po ng Estados Unidos, Israel, laban ho dito mga kabida, sa bansang Iran, Okay? Parang walang narinig, walang nakita. Tameme po, mga kabida. Ito pong ICC. Dito ho sa nangyari po ngayon, Diyan po sa Middle East. Ito, babasahin ko lang po. Ito hong official statement po, ni Congressman Pulong, mga kabida. Statement by Representative Paulo Pulong Duterte. The International Criminal Court has once again exposed itself for what many now believe it has become a lapdog of the powerful, obedient to the interest of the United States and Israel, and merciless only towards leaders of weaker nations. As bombs fall on Iran, the ICC suddenly turns blind, deaf, and mute. No emergency statements. No dramatic press briefings, no urgency to assert jurisdiction. This silence is not neutrality. It is complicity. For years, the people of Palestine have endured mass killings, displacement, and the systematic destruction of civilian life, entire families wiped out, children buried under rubble. Yet the ICC hesitates, delays, and hides behind legal technicalities while pretending to be the world's court of the last resort. And yet, when it becomes to former Philippine President Rodrigo Roa Duterte, the ICC suddenly finds its voice, its urgency, and its manufactured moral courage. What it deliberately ignores is that President Duterte acted in the face of a national emergency. Every policy and directive under his leadership was driven by a singular objective: to save millions of Filipino lives from the scourge of illegal drugs, violent crime, and lawlessness that had long terrorized communities. His actions were not born of malice, but of responsibility to protect ordinary citizens, preserve public order, and prevent the country from collapsing under the weight of criminal syndicates. To criminalize these efforts while turning a blind eye to mass civilian deaths elsewhere is the height of hypocrisy. This is not justice. This is selective prosecution, weaponized law, and political convenience masquerading as accountability. If international law applies only to small nations and politically disfavored leaders, then it is not law, it is coercion. If the ICC cannot summon the courage to confront the United States and Israel, then it has no moral authority to lecture anyone else. The same pattern is evident in the Philippines. Obedience to foreign interests breeds impunity. When leaders act as puppets, corruption and abuse thrive under the illusion of protection. Former President Duterte was taken to The Hague not in pursuit of justice, but because he was perceived as a threat, a leader unwilling to bow to external control. Karma has a long memory. Institutions that enable impunity today will be judged tomorrow. A court that refuses to see, hear, or speak in the face of real-time atrocities has already sentenced itself in the court of history. The world is watching and the mask has fallen. Ayon. So matindi po yung naging pahayag po ni Congressman Pulong po dito ho sa International Criminal Court sa kanilang pagiging tameme sa kanilang walang imik dito ho sa nangyari po sa Iran, mga kabida, Porque ang United States at itong Israel po ay
powerful, malakas na bansa, mga kabida. Okay? Wala hong, kumbaga, reaction. Okay? Wala po silang emergency statements na inilabas, mga kabida, no? Malinaw po ng mga nadamay ho dito, mga kabida, itong mga civilian po, ano? Sa paligid po ng lokasyon kung saan binomba po, mga kabida, ng joint forces po ng Israel at saka Estados Unidos. So sa madaling salita po, ano, mga kabida, ay ang kaya lang po ng International Criminal Court na maglabas po ng kanilang tinig at i-assert yung kanilang jurisdiction doon ho sa mga maliliit na bansa katulad po ng Pilipinas. Okay? Pero doon ho sa mga most powerful, mga malalaking bansa katulad ng Estados Unidos, Israel, ano, mga kabida, wala. Wala ho silang magawa. Okay? International laws apply only to the weaker and small countries like the Philippines. Yun yung ipinahiwatig po, ano, ni Congressman Pulong po dito, ano, mga kabida. Kasi po, malinaw naman po ano, yung ginawa po ng Estados Unidos ngayon, binomba po nila yung Iran. Actually, sila yung nauna hong umatake, ano, sa Iran. Yung ginawa po ng Iran kagabi po, mga kabida, ay isang retaliation lang po yun. Alright? And do you think wala hong nadamay doon na mga inosenteng civilian na hindi ho kasama at kabilang doon ho sa mga opisyal po ng gobyerno na tinatarget po, mga kabida, ng Estados Unidos? I don't think so. Okay? And what do you call that? Anong tawag po dyan? Simpleng murder lang? Okay? Tapos, yung ginawa po, mga kabida, ng dating Pangulo, ano, kung saan po ay ipinatupad lang po niya. Ang sa tingin po niya ay nararapat po na polisiya po, ano, ng kanyang gobyerno para linisin po ang Pilipinas mula sa sindikatong mga kriminal. Katulad na lang po ng mga drug pushers, mga drug dealers po, ano, mga kabida. Tapos paparusahan po ang dating Pangulo. Okay? Diba? So, makikita mo, mga kabida, no? Kung pagpapatayan po natin yung pahayag po ni Congressman Pulong Duterte, meron pong hypocrisy po, okay, within the International Criminal Court. Alright? Hindi po nila kaya kapag malaki at makapangyarihang bansa po, ano? Katulad na lang po ng US, mga kabida, no? Anong ginawa po ng US? Ilang beses na po sila pumasok sa isang sovereign niyang bansa po, katulad ng Iran, ano? Kung maalala po ninyo, mga kabida, yung ginawa po ng US sa Venezuela, no? Pinasok po nila ang bansa, hinuli po nila ang kanilang pangulo po doon, pati yung asawa po, ano, mga kabida. Alright? May namatay doon. Yun po ay isang uri po ng paghihimasok po, ano, ng soberenya. Porque malaki at makapangyarihan po na bansa itong US, pwede na lang pong umatakit kahit sino-sino na lang, ano, na bansa po, ano, mga kabida, di ba? Hindi po ba yan labag sa international law, ano, mga kabida? So, yun. Sa pool po, yung banat po ni Pulong, ano, dito ho sa International Criminal Court. Kasi alam ko, wala ho silang masasabi ho dito, ano? Okay? Wala ho silang masasabi dito. Bakit hindi po sila umalma, umimik, at hindi po nagsalita ito pong ICC sa ginawa po ng US? Dahil takot po sila. Baka naman po madagdagan yung kanilang sanction po, ano, mga kabida, kapag sila po ay will go against, ano, dito ho sa ginawa po ng United States, ano, laban ho sa Iran. Tayo, Pilipinas, walang kapasidad po, kaya kaya lang po, mga kabida, ng ICC ang Pilipinas. Kaya po nilang pumasok nga sa Pilipinas, kahit na pinagbawalan po, ano, kahit na sinabi po ng gobyerno ng Pilipinas, mga kabida, na wala po kami pakialam sa ICC. Hindi po kami makikipag-cooperate sa ICC, ano? Pero pumasok pa rin. Diba? Nag-interview pa rin, ano, sa mga tinatawag po nilang mga testigo laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano?
Ganun po ang International Criminal Court. Okay? Mabisa lang po yung kanilang kapangyarihan po mga kabida kapag maliit na bansa. Pero kapag makapangyarihan po katulad ng US, parang basang sisiw po yan. Okay? Itong ICC, mga kabida. Kaya tama po si President Donald Trump. Itong ICC po ay walang silbi na po ito ano? Kumbaga, highly politicized na po, itong ICC, mga kabida. Di ba? Kaya lang po nilang sumunod sa utos po ng makapangyarihan po na wala po ang balanse po mga kabida. Yung pagiging independent po nila, po. Alright? So, what do you think, mga kabida? Anong palagay po ninyo? Okay? Dito ho sa walang kibo at tahimik na International Criminal Court. Matapos pong binomba po ng US at saka Israel. Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa Agile, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.